Magandang gabi, mga kaibigan. Nandito kami ngayon upang maghatid sa inyo ng kilabot ngayong gabi. Sisimulan natin ng kwentong walang kakwenta-kwenta ngayon din. At ito na nga, si Nardo. Si Nardo ay isang ulirang ama. Lagi siyang nagtatrabaho para sa kanyang pamilya. Sinusubukan niyang maging isang mabuting ama. Kaya naman ay mahal na mahal siya ng asawa niya na si Nora. Pag-uwi niya ng bahay, Nora, ano ba ang ating ulam diyan? Ay, isdang panirito. Aba, sige. Paghain mo na ako ngayon din. Gutom na ako eh. O sige, hintayin mo lang. Nagantay si Nardo nang nagantay. Subalit, Kumain ka na, Nardo. kumain na nga si Nardo ngayon. Tuwang-tuwa naman siya sa ulam sapagkat ang sarap nito. Ngayon niya lamang natikman ang ulam na yun. Mulit muli pa'y pumasok sa trabaho si Nardo ng alas 6 ng umaga. At umuwi na naman siya ng maaga. Pag-uwi niya ay, Laura, pagluto mo nga ulit ako ng ulam. O sige. Ano ba ang ulam natin dyan? Sinigang na manok. Aba, sige. Bilisan mo lang, ha? Gutom na ako talaga eh. Bakit ka ba lagi kang gutom? Mas lagi kang pagod. Eh, syempre. Alam mo naman, mahirap magtrabaho. Alam mo ang trabaho ko, di ba? Nagluto ng kanyang asawa sa kusina. Nag-aantay pa rin si Nardo. Ngunit, sinubukan niyang silipin kung papaano nagluto ang asawa. Pagsilip niya ay, nakita niya ang mga dugo-dugong parte ng katawan ng mga Manok. tao doon. Ang asawa pala niya ay isang aswang. Namanan niya ito sa kanyang magulang na aswang din. At nagulat si Nora. Gulat si Nora nang bigla niyang napansin na si Nardo ay nakasilip sa kanya. Ha? Ano yung ginagawa mo? Ano yan? Bakit ganyan? Bakit meron patay na tao dito? Wala to. Yan ba ang inilalagay mo sa ulam natin? Yan ba ginagawa mong karne? Hindi! Subalit, bakit ganyan? Sa bigla ni Nardo ay kinuha niya ang tabak. Sinaksak ang asawa. Oh! Sa galit pa'y sinaksak pa ulit niya ito. Sinakal ni Nardo. Sinakal ni Nardo. Papatayin kita. Wala kang kwenta. Patayin kita. Patayin kita. Hanggang sa malagutan na ng hininga si Laura. Lumipas ang araw. Natuyo ang sanga. Si Nardo naging palaboy-laboy sa kanto. At sa tuwing mapapauwi siya ng bahay ay lagi niyang naalala ang asawa niya. Ngunit hindi alam kung saan napunta ang bangkay o ang katawan ng kanyang asawa.
Hinahanap ito ng kanyang mga kamag-anak, si Nora, ngunit hindi nila nakita. Sinabi na lamang ni Nardo na hindi nyo na siya makikita sapagkat siya ay kinain niya na. Kinain ko na, ang sabi ni Nardo.